Mukhang gusto pa yatang kasuhan nung kampo ni Kibuloy. Ano, sila Abalos, ibang klase din itong mga ito, mga kababayan. Talagang doon sa mga pananalita, gustong mga sabihin nila, gustong baliktarin po ang gobyerno ng Pilipinas, na ang gobyerno ng Pilipinas ang gumagawa ng mga kalokohan. Na ang mga nakatalaga o ang mga cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa ng katiwalian. Ito balita to sa SMNI SMNI yan, di ba? DZAR Manila 1026, kapartner mo sa ewan ko kung anong kapartner yan. Kapartner mo kay Kibuloy. Sabi dito mga bossing, Executive Department na inatasan ng ating saligang batas na magpatupad ng batas ay siyang lumalabag. Biruin mo yun. Kaya wala nang mga nanonood dito sa SMNI, kaya wala nang may mga ganang tumingin dito sa SMNI. DCAR, kay pastor yun. Ang balita po nila, ang mga tagapagpatupad daw po ng batas, na siya na ngayon po ang lumalabag ngayon sa mismong mga batas na dapat nilang ipatupad. Ito po, naniniwala ho ako, patungkol po ito doon sa tongpats sa ulo ni Kibuloy, mga kababayan. Kasi gigil na gigil po yung mga yan G na G po yan lalo na itong si attorney. Nasobrahan yata si attorney. Si attorney din po ang nagsabi, mga kababayan, hindi naman nagtatago si Kibuloy. Ginawa niya lang ang sarili niyang hindi available. Iba si attorney, no? Nasobrahan sa talino. Pinaganda lang Pinaganda lang yung tawag na pugante. Hindi lang siya available. Hindi siya nagtatago. Kaya wag kayong gumawa ng kwento na nagtatago si Kibuloy. Nasaan na ngayon si Kibuloy? May patong na sa ulo yan, ha? Wag mong sabihin hindi pa din available yung kliyente mo. Pero pabawas na po sila ng pabawas, mga kababayan. Nabawasan na po ng isa. Kaya congratulations doon sa isang naka 1 million na. Ito, yung kliyente nito, si Kibuloy, 10 milyones to. Pagka namataan nyo, natsambahan ninyo, naku! Instant milyonaryo kayo agad. Nakatulong pa kayo sa bansang Pilipinas kapag naituro nyo si Kibuloy. Ano sabi nito? It is just so sad. Nakakalungkot daw po na yung mga ehekutibo, executive department tasked by our constitution to implement the law is the one now violating the very law that they are supposed to implement. Wala akong nakikita mga kababayan, nalinabag doon sa paglalagay ng patong sa ulo ni Kibuloy. Ang nakikita ko pong lumalabag dito, mga kababayan, at bumabastos po sa batas ng Pilipinas yung kampo nila. Yung kliyente nila na hanggang ngayon po patuloy na nagtatago po, mga kababayan. Alam nyo na may patong, ha? Pero hanggang ngayon wala pa din. Hindi nyo nga mai-announce Pansin ko dito, mga kababayan, hindi nila mai-announce at masabi na, Pastor, kaya naman namin tong kaso mo Pastor, magagaling naman kaming mga abogado No? Kayang-kaya naming ipanalo yung kaso mo, kaya lumabas ka na. Saglit ka lang papasok sa oblo, tapos lalabas ka na. Tapos agad yung kaso mo. Hindi nga nila maisigaw ng ganun yun Magtataka ka pa, ang dating Pangulong Duterte sasabihin, magtago na lang. Alam ko, pero magtago na lang. Biglang nung napansin nila, naramdaman nila na, nako, may sablay pala yung sinabi ng dating Pangulo. Gawin na lang natin, sabihin na lang natin, joke na lang yun, joke only na lang yun. Ano po, biglang naging joke only na lang. Mas thumbs up sa akin ang ganung ugali. Prangka, straight magsalita. Si First Lady Liza Marcos. Di ba?
ang mali at linabag sa batas ng Pilipinas yung magbigay o tumanggap ng 15 milyones sa pribadong mamamayan kung sa ikahuhuli naman po, mga bossing, ng pugante, ng nagtatago sa batas, ng ayaw ipaliwanag ang kanyang sarili sa batas, na merong di umano na minules siya, mga kababayan. Ano masama dun? Gustong makatulong ng pribadong mamamayan, di ho ba? Wala akong nakikitang masama dun. Kaya ang hirap pong maging lawyer mga bossing. Yung tipo bang minsan alam mo talaga wala Miski ikaw naniniwala ka na mukhang may problema talaga ang kliyente ko No? Ito para po sa kalahatan, mga kababayan. Para sa kalahatang mga abogado. Yung tipo bang wala alam ko ito ramdam ko sa mga pananalita pa lang nito at sa mga kilos na ginagawa nito. Alam kong may kasalanan ito Kaso, kailangan kong ipagtanggol Kailangan kong baliktarin lahat Ano po, nagsasalita po ako doon sa lahat ng abogado, mga kababayan. Hindi po lang dito sa mga abogado na ito. Wala kang magagawa Pag lumapit ang kliyente at hindi mo matanggihan, lalo na malaki ang offer, mga bossing. Di ho ba? So ano kaya ang gagawin nitong mga ito? Yang sinasabi nila, no, na dapat yung mga nagpapatupad ng batas, ngayon ang gumagawa po o nagba-violate ng ating mga batas. Kakasuhan nila ang DILG, kakasuhan nila si Abalos. Tignan natin. Ano po? Pero dapat ang inuuna nila, manawagan sila kay Pastor Kibuloy na lumabas. Yun yung dapat nating marinig sa kanila kung talagang ginagalang nila ang batas. Isa din po ako sa naniniwala, mga kababayan, na alam nitong mga ito kung nasan si Pastor. Quiet nga lang daw sila. Si Topacio nga meron pang meron pang pagpo-post di ba? Nakasama niya daw si Kibuloy doon sa sa isang lugar habang sila ay nagsisigar o umiinom ng wine. Alam ko kumbaga pang-asar lang 'yon, pang-inis lang 'yon, pero grabe merong mga nasa kabilang banda na sila ay tumatangis, umiiyak at sinasabi na ang kanilang anak di umano namolestya, napagsamantalahan. Tapos ganun yung mga ipo-post mo? Di ho ba mga kababayan?